Pilipinas. Nandito po kami ngayon sa Barangay 654 upang magbigay aral sa mga bata ng taga 654. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Anak ko. Ate Ana, ako si Ate King. May ikikwento ako sa'yo tungkol sa magkapatid. May kapatid ka ba? Ayun. Ilan kayo sa bahay? Wala. Tapos kapatid mo dalawa. Tungkol ka sa magkapatid, may isang tatay. Tapos yung anak niya dalawa. Isang bunso, tsaka isang kapatid. Yung bunso, parang magkaiba sila ng personality nung kapatid. Ano ba to? Sa Bible to. Anong ano niya? Anong ulam? Ayun. Yun yung prodigal son. So, yung bunso, dahil nga lumaki na siya, kaya niya na gawin sarili niya, ginawa niya yung mga part niya sa papa niya, parang sinabi niya, pwede bang kunin ko na yung mga yaman ko, aalis na ako dito. Siyempre, pinayagan siya ng papa niya, sige, try mo, gano'n. Tapos, yun, naghirap siya. Hindi, wala siya. Kaya lang magbuhat, ano ka ba? Hindi ko na sa inyo yan. Alam mo ba kung anong ginawa ng papa niya? Wow, oo. Kinakas siya. Tinagkat siya ng buko dahil niya. Pero yung isang panganay, ano sa tingin ba yung nangyari sa isang panganay? Oo, ganun nga. Siyempre, masamang loob na kasi bakit si yung kapatid ko pinabukat tinanong mo, tinanggap mo, pero bakit ako, di ba? Sa inyo sila nag-ilaga. Ano yung aral na nakuha mo doon? So, wag kong maging thank you, Ana, kita. Yes. Ang galing. Ako si ano pangalan niya? May komento ako tungkol sa relasyon ng puno sa bata. Isa ko, para siyempre, bata. Puno, paano magkakarelasyon nyo? Friend ako, so sa ganito ko na lang. Sa araw, si Nilo yung bata kasi pinakwento ko. Tapos, yung bata pa lang siya, madalas siyang tumambay sa isang lugar na puno. Tapos, yung sa puno na yun, kinakausap niya yun, parang, kinakausap niya, parang, kasi kaibigan na talaga yung turing na puno yun. Tapos, isang araw, lumaki na si Nilo. So, umalis siya doon. Para, nag-aral siya sa Malayo. Tawag dito, parang habang mas malayo siya, nawawalan siya ng natin pera, nilipit siya. So, ang ginawa niya, humingi siya, parang humingi siya sa puno na sana bigyan siya ng something na bunga nito or basta kahit na ano, binigyan naman siya ng puno ng isang nagbunga yung yun ang sinabi ko anong klaseng bunga pero nagbunga siya, tapos yun, naibenta ni Nilo. Pero si Nilo parang nag-ipit na masyado. So, ang ginawa niya, pinukol yung puno kasi gagawin natin ng bangka yung puno. So, gagamitin ng panggawa ng bangka. Isipin mo, yung matagal mo ng pagpapalit sa isang bagay na lesson din sa ano. Pagpapalit mo ba yung matagal mo ng risk mo para sa isang bagay lang na kailangan mo panandalitan. Good week,
siya sa labanan sa Russia. Hindi niya gusto ang digma sa isang batang pinalaki ng kanyang mga magulang, madasagin at palapit sa Diyos. Hindi siya tumanggi nang kunin siya para maging sundalo. Alam niya na tungkulin ng isang mamamayang na ipagtanggol ang bansang kami sinayaan. Sa isang sagupaan laban sa mga Ruso, ang pangkat na kanibilangan ni Ludwig ay nadaig ng mga kalaban. Higit na marami at palakas sa mga kalaban. Napilitan siyang umuwi. Sa kanilang pagtulong ay napahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Mayroon siya mga sugat. Nagpatago-tago siya sa mga kakahuya na hindi siya mga bahay. Alam niyang papatayin siya kapag nahuli siya mga kapag. Hinanap niya ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya makita ang mga at kung saan-saan siya nakarating, hindi ko siya matagawanin sa kanyang mga kasamahan. Ay nakarating siya sa isang lumang kapilya, isang nabubong kapilya. So, sigan tayo. Hindi na nakahinga yung tao sa inyo. Magpahinga. Kung sa sunod ng nagdikit siya na usap ang Panginoon, sabi ko, hindi ko ang aking mga kamay. Napahiyak si Ludwig na may hindihan niya rin sa mga kanina. Nang matapos sa gera, inupo lamang niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga taong sinanda sa gera. So, ang nasa kasi ng gerang ito is si Ludwig, pinagtatanggol niya ang yung bansa niya. Sima din kay Lord na, ayun, tayo mga kamaytpaan niya at tayo din yung naglilingkod para sa bansa natin. Parang si Ludwig lang. Parang si Ludwig lang. Hi! Uy! Hi! Hello! May ikikwento ko. Ang title ng kwento ko ay Parabola ng mga talento. Bale, merong isang lalaki. Yung isang lalaki, umalis siya. Pero bago siya umalis, binigyan niya muna ng 5 talento yung isang lalaki. Tapos, yung isang lalaki naman, binigyan niya ng 2. Tapos, dun sa isang lalaki, binigyan niya ng 1. Tapos, umalis na siya. Ngayon, ang ginawa ng lalaki na nabigyan ng 5 talento, pinalago niya. Ganon din yung ginawa nung binigyan niya ng 2 talento. Pinalago niya din yung talento niya. Tapos, yung binigyan ng 1 talento, tinago niya. Hindi niya pinaalam sa iba yung talento na binigay sa kanya. Ngayon, nung bumalik na yung lalaking nagbigay ng talento sa kanya, tinanong kung ano nangyari dun sa binigyan ng 5. Ang sabi niya, pinalago niya. Nagkaroon pa siya ng 5 pang talento. Yung binigyan naman ng 2, pinalago niya rin. Ngayon, meron pa siyang dagdag na 2 talento. Ngayon yung isa, sinabi niya, tinago niya. Nagalit yung lalaki na nagbigay ng mga talento. Kasi dapat daw, yung mga talento, pinapalam sa iba. Dapat, pag may talento ka, ipakita mo. Ayun siya. Yehey! Merong 2 magkaibigan na sundalo. Si Arman, napakarami ng kaaway at wala silang kalaban. Maaari silang mapatay na lahat. Kung hindi, pagdating sa kanilang kampo, natuklasan ni Arman na wala na sila. Nag-aalala siya para sa kaibigan. May usapan pa naman silang walang iba. Lumapit siya sa kanilang kapitan. Sabi niya, babalikan ko po si Mando kapag baka nasa pook siya ng laban. Hindi maaari, sabi niya. Ayaw siya payakin. Ayoko magsapala ng buhay mo sa isang taong maaari ko. Kung natatakot yung kapitan, kapag pumunta siya doon, hindi na din siya magbalik. Diba yung kaibigan niya? Alam ni Arman na mapanganib ang magbalik sa ibang kalaban. Kaya ayaw siyang payakin. Gusto niyang balikan yung kaibigan. Hindi siya manatahimik hanggang hindi niya ito. Namatay ito sa labanan, makikita niya ang bangkay at mapapanatag naman siya. Nang magbalik si Arman sa kabilang, Yan, gayahin mo yung si Tia, no? Tahimik ka, marami siyang nakikinig lang. pangalan. Galit na sinalubong siya ng kapitan. Sinabi ko na sa iyo, ano pa tayong kaibigan mo. Ngayon malamang na mamatay ka na rin dahil sa mga susunod. Ano ang halaga ng ginawa mo, sabihin mo? Nagagalit yung kapitan kasi pumunta siya doon ang mag-isa lang siya para nang balikan yung kaibigan niyang makapatay. Parang hindi siguro
Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan ng abutan. Bago siya nalagot na ng hinihingan sa aking kandung, bulong ko na sa akin, tungkol alam kong babalikan. Napahiya ngayon yung kapitan, di ba? Kasi ang alam niya, patay na nung bumalik. Eh, syempre, iisipin nung kaibigan niya buhay pa. Kili, ikaw makulit ka talaga, Kili. Tampalit kita na yung gano'n. Kili! Mga bata, ang ikikwento ko sa inyo tungkol sa babae. Ang babaeng ito ay isa siya sa mga naging reyna natin. Itong babaeng ito, may ginawa siyang mga palatuntunin o mga batas sa atin. Siya, pinaglalaban niya tayo sa mga kaaway, sa mga umapi sa atin. Tapos ang babaeng ito, lahat naman tayo may katapusan, di ba? Mamamatay rin tayo lahat. Hindi naman tayo habang buhay dito sa mundo natin, di ba? Kaya kailangan pag lumaki tayo, alam natin ang mga ginagawa natin para hindi tayo mabuso sa huli. Kagaya ng babaeng yon, ginawa niya ang lahat para huwag tayo maapi sa ibang bansa at para matuto tayo sa ating ginagalawan. Kaya hanggang sa huling hininga niya, hindi siya nagsisi at inalala niya ang kanyang kaharian. Diba? Ako naman magkikwento sa inyo. Yung pamagat ng kikwento ko sa inyo, yung ang espesyal na panaunin. So, ganito. May isang taong mayaman, pangalan niya, Michael. Michael pangalan niya, tapos nanaginip siya. Napanaginipan niya si Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? So, ngayon, ang sinabi sa kanya ni Jesus, dadalawin daw siya. Nung gumising si Michael, ang nangyari, hindi matuwa siya kasi siyempre sinabihan siya ni Jesus, di ba, dadalawin siya. So, bali nagpahanda siya ng mga pagkain. Kasi nga dadalawin siya ni Jesus, nagpahanda siya ng mga hanggang umabot na ng alas 10 ng umaga, tapos na lahat, maayos na, nakapamihis na siya ng maganda. Tapos ready na yung mga pagkain. Tapos, dumating na yung hapon pero di pa rin dumating si Jesus. Pero maya-maya may dumating na isang matandang tulubi. Yung sinabi, gustong manghingi ng tulong pero tinaboy ito ni Michael. So, Michael, yung tao mayaman yan. Yung next na nangyari, may buntis naman at dumating. Nanghingi rin ng tulong pero tinaboy pa rin niya. Sa pangatlong dating, merong batang pulubi naman nang nanghihingi rin ng tulong. Pero hindi rin siya tinulungan ni Michael. So ang nangyari, umabot na yung gabi, natulog na siya, napanaginipan niya ulit si Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, ang sinumbatan niya, sabi niya, naganda na siya ng lahat, pero hindi pa rin siya dumating. Pero ang sinagot sa kanya ni Jesus, tatlong beses siya nagpakita, pero di lang siya pinansin. So, alam niyo ba yung ano ibig sabihin ng kwento? Ano nangyari? Yung, di ba, tatlo is mga mahirap. So, ang pinapakita lang dun kasi that mayaman yung di ba? Mayaman yung babae ay yung Michael pero di niya tinulungan yung yung tatlong yun tapos ginamit lang sila ni Jesus para malaman kung tatanggapin ba sila. Pero ang nangyari hindi nga natanggap. So, bali ang pinalabasan, doon, wala sa kahit mayaman ka o mahirap, kung di mo rin naman tutulungan yung ibang mga mas mababa sa'yo, wala rin saysay. So, dapat kahit mahirap kayo o mayaman kayo, dapat tutulungan. Kahit may magiging sa inyo ng tulong, tutulungan niyo siya. Okay? Sige.
Ikaw sino kapatid mo dito? Tatlo lang kayo? Ay, tsaka meron pa po. Ilan kayo magkakapatid? Yung kuya ko. Ilan kayo magkakapatid? Dapat 5 po. Kuya mo yung dumaan kanina, nabinuhat siya? 5 kayo. Si Kuya William po. Isa po patay na. Nasa gasa. Nilalaro sila kasama. Ilan taon? Yung kapatid kasi O sige, pero lagi naman kayo kumakain. Busog naman kayo dito. Tapos i-share na lang kayo isa ni ate mo. Tapos yung kay Ching, Nika. Nika! Bigyan mo rin kayo ng sinapay. Kaya. Ikaw. Kuya Choy Choy. Tapos si Ate Emerald. Kayo din. Sa Ate Chatwell. Meron na yan. Ay, kumakain. Michael, bigyan mo ko dito sa bata lang. Okay na. Loling. Ay, ano pangalan mo? Altenga. Ilan kayo magkakapatid? Ay, ikaw lang. Ay, may magkakapatid ka na. Babae, lalaki? Ay, magiging sister ka na. Nag-aaral ka na? Saan? Kaklase mo yung mga pinsan. Ano pala? Ikaw lang. Araw-araw ka hinahatid. Hindi. So, pagkain. Kaya mo ba ito ubusin? Bago mo kainin yan, magbugas ka kamay, ha? Para walang germs. Sarap. Girl, anong name mo? Christine. Ikaw? Hello, Faye. Elofe. Ikaw? Luis Ann. Joyce Ann. Ikaw? Andrea. Ikaw? Sino pinakamaganda? Ay, Parker. Hindi, saan kayo nag-aaral? Manila. Ako yung neighbor. Saan ka? Manila na ako yan. Ako Pedro. Sa Pedro, saan? Pero dapat ito, kuya, anong grade mo na dapat? 8 na. Grade 8 na siya. Grade 7 ka na, ikaw? Dapat. Bumalik siya. Bakit? Bakit ka Bumalik ako ng grade. Ang sakit yung Bakit ka bumalik ng grade 1 sa 4? Oo, kasi Hindi kayo dito. Sakitin ka kaya bumalik ka, parang di ka na nag-aaral yung mga panahon. Ikaw, ano ka? Saan ka nag-aaral? Kay Mabini ko. Mabiyan ng grade ka na? 6. Hindi ako nag-ipin. Okay lang naman. At least, marunong magbasa, di ba? Ikaw, anong grade ka na? 5. Saan ka nag-aaral? Kay Mabini ko. Sasay, magkaklase sila. Magkaklase kayong dalawa. Ikaw, saan ka nag-aaral? Ay, patato. Wala pang sa Ikaw din. Pero sa sa family nyo naman, yung, kunyari, yung ginagastos sa araw-araw, okay lang naman, or Duterte. or may kulang kayo. Okay lang. Okay lang naman, I love my nakakasya naman. country. Yes. You love your country. Yeah. So, you I love- hate drugs. I hate control. Pero may tanong ako sa inyo. Alam niyo yung sa Tondo? Apo. Ano pinagkaiba ng Tondo sa ito? Tondo, maraming gulo. Dito? Wala masyado.
So, masaya na kayo dito, no? Oo. Tsaka kahit tumayo pa dito, wala naman dito. Gusto ka doon. Para safe. Binabatid ako. Hoy, Kenji, ano? Mamaya, ano, tapakin kita dyan. Ano ba may kapangalan ka ba? Ilan taong ka na? May string kayo. Kaya ka ba siguro? Kaya ka ba? May kapatid. Lalaki ba ba? Saan kayo yung mga kapatid? Nakakain naman kayo. Sino mas matanda sa inyo kapatid? Ikaw? Ilan taon dyan? Bali siyang mas matanda kasi 6 lang tayo. Marunong ka na tumubilang. Bali siya matanda. Pero ano? Lumunay. Tapos, nag-aaral ka dyan. Yung mga magulang mo sa kasama mo papa mo, magkasama sila. Wala mama. Ano mama mo? Dito ka mama. Ano trabaho ni mama? Davao? Ano trabaho niya? Ha? Pero, okay, sige. Hindi mo alam? Hindi siya nasabi sa'yo ng papa mo. Ay, nakita mo na mama mo? Hindi pa? Nakausap mo na? Kailan? Mga ilang taong ka pala? 6? December ano? Malapit ka na mag-birthday. Naghahanda mo kayo pag-birthday. Babae mo. Babae ba yung ate mo? Ano kapatid mo? Salamat ha. Hello Ana. Kanina nalaman ko yung pangalan mo dahil sa nagkwentuhan tayo. So ngayon, interview naman kita. May mama papa ka ba? Sino to? Kapatid. Ilan kayo magkakapatid? 5? Tapos sino nag-aaral? 3 kayong nag-aaral. Tapos yung iba tapos na. Ako may pangalan. Ikaw may pangalan. Madami kayo diba? Tapos yung nag-aaral. Kasi yung 2 baby pa. Yung mama mo nasa trabaho. Embassy? Ano yung trabaho ng mama mo? Street sweeper. Si daddy? Truck driver. Tapos yung ilang beses kayo kumain sa araw? 3. Masipag naman si mami. Saka si daddy. Anong grade mo na? Grade 6? Ano, top ka ba? Nasa top ka ba? Opo. Top 3. Matalino si ano. So, ayun, kami dito kami para magbigay ng aral sa inyo. Tsaka para madala nyo to sa paglaki ninyo, ganun. Sa araw-araw. Tapos ito, para sa'yo dahil masipag ka. Dahil top 3 ka, oy. Yay! Mga bakala. Gawa pa, be? Sarapan siya. Ito, beso mo? Kaya ko. Anong cake? Tingnan na. Hindi na kapatid. Paano kapatid? Ikaw ba nag-aaral?
Pero, nagkano ba ako na? Hindi pa po. Meron natin sa iba. Ano siya natin? Ay, bibigay pala ako sa'yo. Ano na siya, tinapay sa juice, pantawid. Salamat ko sa'yo kasi tulungan mo ako. Wait ka, tayo mo simba. May kapatid ka? So only isa ka na, nag-iisang anak ka lang. Ang papa mo nasa? Ano yung trabaho? Ilan taong mo? Ang birthday mo, hindi mo. May ibibigay ako sa'yo. Ito dalawa sana to eh. Pero kung sakaling hindi mo makakulos, ipamigay mo. Or kami. Dito po galit mo, dito po. Sa po kami. Pag di mo naubos ka, sabi ka mo ako dyan sa... Pang-bibig ako. Tama pala. Saan ka nag-aaral? Hindi, saan ka nag-aaral? Sa Mabini. Anong grade ka na? Kinder. Okay ka naman sa school mo. Okay ka naman sa school ba? Bakit ka naman? Send nyo lahat sa Facebook. Ay, mga matatanda naman tayo interviewin. Ako nag-aaral. Simula pa lang po nung papunta kami sa lugar nila, nakikita ko na po yung pagkakaiba mula sa lugar namin kasi parang yung lugar po nila masikip, tas marami pong mga parang bahay-bahay na maliliit po, tas medyo may kadumihan. Tas yun, bukod po dun, ayun, parang naramdaman ko na yung parang posibleng estado ng mga pamilya dun na madami, tapos sikip-sikip sila, ganun po. Tas kami po ay nag-community service sa Barangay 654 sa May Intramuros po. Ayun, bali mabait naman po yung mga tao dun kasi agad po nila kaming inasikaso sa mga kailangan po namin mga bata. Tapos yun, marami pong bata yung nagpartisipa. Tapos kailan po may mga bata po na walang damit, tsaka may mga sugat po. Tapos medyo madumi kasi meron po silang mga tatak-tatak sa katawan po nila. Tapos yun, parang naisip ko po na napakaswerte ko po tsaka ng mga kapatid ko kasi yun po, meron po kami mga maayos na damit. Tapos ayun po, may tinanong po kung isang bata kung ano po yung gusto niyang kainin, kung ano po yung hilig niyang kainin. Tapos sabi niya po chichirya. Tapos doon naisip ko po na parang siguro hindi po sila masyadong nakakain ng mga healthy foods, ng mga masustansyang pagkain dahil parang sa chichirya po yun, parang sobrang saya na po nila. Tapos, yun pong pinagtanungan ko po nun, nakahubad po siya. Wala po siyang pangtaas na damit.
Tapos, may sugat din po siya sa may noo po. Tapos, tinanong ko po sila, yung mga bata, kung nag-aaral na po sila. Tapos, parang may isa pong bata nagsabi na hindi pa siya nag-aaral pero gusto niya na. Tapos, tinanong ko kung ba't hindi pa siya nag-aaral kasi sabi niya wala daw po silang pang-aral. Hindi daw po siya pinag-aaral pa nung nanay niya po. Tapos, yun. Tinanong ko rin po yung mga bata kung ilan po silang magkakapatid. Sabi naman po nung isa, 4 daw po sila. Kaya lang ngayon, 3 na lang po dahil namatay na po yung isa. Nabangga po dahil sa paglalaro, hindi po nabantayan. Tapos yun, parang naisip ko po na ang swerte po namin ng mga magkakapatid naming mga magkakapatid dahil meron po kami mga kasambahay na tumitingin po sa amin lagi. Tapos parang binibigay po sa amin yung mga kailangan po namin. Tapos yun, parang nung nagbibigay naman po ako ng pagkain, parang lahat po sila nakatingin. Tapos parang parang sabik na sabik po sila sa pagkain. Tapos, bumili po ako nung pinya na parang tinitinda lang din po dun malapit. Mura lang po siya, siguro mga nasa 10 to 15 pesos. Tapos, ayun, parang nakahati na po siya sa mga cubes. Tapos, yung mga bata po, parang nakatingin na parang gusto po nila. So, ayun po, bali yung ginawa ko, binigyan ko po sila. Tapos, yun, sila na po yung kumain ng pinya. Tapos, ayun, parang sabik na sabik po sila dun sa pinya. Kasi, kahit sa may Intramuros lang po yung pinya. Tapos, parang, kahit, para sa akin po kasi medyo mura lang siya. Pero yung mga bata, parang, kahit parang mura lang siya sa akin, parang hindi pa nila masyadong nakakain yun. Kasi parang sabik na sabik po silang kumain ng pinya. Kahit madalas lang naman po sa kanila nakikita yung ganun. Parang hindi po sila masyadong nakakabili ng pinya. Ngayon lang po, parang ang swerte ko po kasi natutustusan po ako sa pag-aaral. Tapos may mga maayos po na damit. Tapos nababantayan. Tapos may mga pambili po ako ng kung ano man pong gugustuhin ko. Ayun lang po. Ika-13 ng Setyembre 2016, kami ay naatasang magpakain ng mga bata sa Intramuros at iparamdam sa kanila ang mga biyayang nais namin ipamahagi sa kanila. Naghanap po na kami ng mga batang pwede naming mapamahagian at buti ay nakahanap kami sa isang barangay malapit sa Lyceum. Habang kasama namin yung mga batang iyon, napansin ko na ang lagay ng kanilang sitwasyon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at naisip ko na ang swerte namin dahil kami nasa amin ng lahat at ang kailangan lang namin ay mag-aral. Ngunit sa sitwasyon nila, hindi lahat nakapag-aral. Yung iba nasa bahay lang kasama yung mga magulang nila. Pero yung hindi sila makapasok kasi kapos sila sa pera. Ngunit, mapalad na lang yung iba dahil nakapag-aral sila kasi kaya nung magulang nila. Naisip ko rin na kahit ganun ang sitwasyon nila, hindi pa rin nawawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi kahit ganun man, ang hinaharap nila araw-araw, na kakaya pa rin nilang harapin ang mga pagsubok sa araw-araw nilang pamumuhay, na kahit mahirap sila, kahit ganun yung pamumuhay nila dun sa lugar na yun, na gagawa pa rin nilang lutasin yung mga problema nila at kaya pa rin nilang sumaya. At dahil doon, napagtanto ko na hindi man nila laging napapakita, ngunit kahit ganun yung sitwasyon nila, nagagawa pa rin nilang ngumiti at sumaya kasi kahit ganun sila lagi, na kahit kapos palad sila, na nagagawa pa rin nilang ngumiti araw-araw sa pamumuhay nila. Ang ginawa namin noong nakaraang Biyernes ay nakapagbigay ng isang magandang layunin sa aking sarili. Kahit sa simpleng paraan lang ay nakatulong na ako at nakapagpasaya na ako ng mga bata. Ipinaramdam ko po sa kanila na may mga tao pa rin na nag-aalala sa kanila at nagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting pagkain.
Habang kumakain sila, nagkaroon ako ng oras para kamustahin sila at magtanong tungkol sa kanilang pamilya. Lahat kami ay parang naging bata muli, nakipaglaro at nagbahagi ng aming nakayanan, tunay na nakakapagpaligaya sa amin. Kahit na isang araw lang ang kasayahan at tawanan na pinagsaluhan namin, ito ay mananatili sa aming alaala. Nang makita namin ang kanilang ngiti sa labi, doon na namin naisip na nagtagumpay ang ginawa naming pagpapasaya sa kanila. At naging masaya po kami dahil nagawa naming maging espesyal ang araw na yon para sa kanila. Nakakataba ng puso na nagustuhan nila ang mga pagkain na inihanda namin para sa kanila. Naisip ko po na lahat ng binigay namin sa kanila, kahit malaki o maliit na bagay, ay sobrang nakikilala nila. Naiisip ko din na ang swerte ko po dahil lahat ng gusto kong pagkain nakakain ko. Habang tinitignan ko ang ngiti sa kanilang labi ay nararamdaman ko ang tunay na halaga ng pagtulong. Hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay ang aking nararamdaman. Naisip ko na napakaswerte ko dahil may kakayanan akong tumulong sa aking kapwa, na mayroong mga magulang na nagbibigay sa akin ng mga bagay na gusto ko at nagdadala sa akin sa magandang universidad para makapag-aral ng maayos. Ang mga batang ito ang nagbigay inspirasyon sa akin upang mag-aral ng mabuti para paglaki ko, wala nang batang nahihirapan katulad nila. Napakagandang oportunidad yung community service na aming ginawa. Di lang para sa amin, kundi para sa mga bata na tinuruan namin. Nagkaroon kami ng oportunidad na ibahagi yung aming natutunan mula sa guro namin. Yung mga bata na tinuruan namin, sila yung anak ng mga street sweepers, vendors, kargador, at mga bata na wala nang magulang. Isang paraan to na madagdagan yung kanilang kaalaman pagdating sa mga salita ng Diyos. Ito rin ay isang paraan upang lubusan pa nilang makilala ng Diyos. Bukod doon, makikita mo sa mga mata ng mga bata yung kanilang dalamhati na dinadala. Kung tayo, ang problema natin, kung paano tayo biyahe sa araw-araw, kung paano tayo makakuha ng magandang grado, sila naman, ang kanilang dalamhati ay kung paano sila mabuhay sa araw-araw. Marahil dito sa aming onting tulong, sana makaapekto sa kanilang hinaharap. Ito sana ay maging aral upang sila ay magsipag at sana ito ay maging kanilang inspirasyon. Magandang buhay, ako po si Manuel Ezequiel R. De Asis mula sa PL2A. Noong kami ay pupunta sa Barangay 654 sa Intramuros, Manila, ako ay nagkaroon ng emosyon na konting kalungkutan at konting kasiyahan. Ako ay nalungkot sapagkat nakita ko ang kanilang lugar. Ito ay hindi maganda sa aking mga mata at hindi ako komportable sa kanilang ginagalawan sa kanilang tirahan. Ako naman ay naging masaya sapagkat sila ay kontento o nakontento sila kung ano man meron sila. Hindi sila naghahanap ng kahit anong luho, hindi sila naghahanap ng kahit anong mamahalin na gamit. Sila ay kung anong meron lamang sila, doon na lang daw sila masaya. Meron akong kinausap na bata, siya ay tinanong ko na, hindi ka ba naiinggit sa ibang tao na sila ay mayroong mga magagandang kagamitan, magagandang sinusuot? Yun na ang aking naging tanong. At siya ay sumagot, ang kaniyang sinabi ay hindi naman daw siya naiinggit. At siya pa ay nagiging masaya kasi meron daw siya simpleng buhay, nakakapag-aral daw naman siya ng maayos, at meron naman daw siya mataas na grade. Hanggat sa nakakakain daw sila ng tama 3 beses sa isang araw, masaya na daw sila. At hindi naman daw nila kailangan ng mamahaling mga kagamitan o cellphone o sapagkat meron naman silang maliit na ginagamit pantawag sa kanilang mga magulang o mahal sa buhay. Sobrang natuwa ako sapagkat bilang isang normal din na tao mula sa Tondo, nakikita ko rin na
may pagkakapareho ang mga bata sa Tondo at mga bata dun sa Barangay 654 na hindi magulo din dito, doon din sa lugar nila ay magulo. Pero ang pinagkaparehas lang ay doon ay masaya, dito rin ay masaya. Hanggang sa magkakasamang pamilya, magkakasama ang buong barkada, masaya. At sobrang nagpapasalamat ako dahil may yung mga batang tinuruan ako kung paano mamuhay na maayos at sila din ay may nagbigay turo sa akin. Nagbigay ng turo at nagkaroon din ako ng konting kaalaman sa kanila na magkaroon ng makontento sa kung anong meron tayo. Huwag tayong mainggit at huwag tayong maghingi o maghanap ng luho na hindi naman natin magiging kailangan. Maraming salamat. Gandang umaga, Miss Sensis. Ayon sa aming isinagawang pagmamatsyag sa lugar kung saan kami nagsagawa ng aming proyekto, ay aking napansin na mayroon sa wastong tirahan ang bawat batang aming nakapagpanayam. Si Tricia, ang aking batang napili upang kausapin ay may simpleng pamumuhay tulad ng ng karamihang bata sa atin. Siya ay nakakapaglaro, nakakapag-aral. Ngunit hindi lahat ng kanyang pangangailangan ay tutugunan sapagkat tanging ang inalang niya ang may hanap buhay. At ang kanyang ama naman ay minsan lang sumaside-line sa kung saan-saan. Posto. Ako si John Renanes Francisco at ito po ang aking reflection. Sa aming ginawang active service learning, una pa lang ay nahirapan ako ng kaunti. Lalo na't mga bata ang aming mga kinausap. Dahil sa totoo lang, di po ako ganun kalapit sa mga bata maliban na lang sa aking kapatid. Nung ako ay nagsimula na hirap akong makiusap sa mga bata dahil sobrang kukulit nila. Di ko talaga alam kung paano sila pakiusapan dahil di po ako nakaranas sa buong buhay ko na makiusap sa ilang mahihirap na bata. Kahit maingay at makukulit sila, tinuloy ko na lang ang pagkikwento. Mga ilang bata rin ang aking napagkwentuhan at nang habang nagkikwento ako, di ko lubos na maisip ang aking nararamdaman. Para po bang wala lang sa akin ang mga ginagawa kong pagkikwento sa kanila. Palibasa, di lang po talaga ako sanay sa mga ganitong bagay. Ngunit may isa akong naisip habang nakikita ko sila. Isa sa mga tanong na pumasok sa isip ko ay paano kung lumaki na sila? Patuloy pa din ba silang maghihirap? Magagaya lang din ba sila sa mga magulang nila? Hindi ko lubos maisip kung sa paanong klaseng paraan ba matutulungan at maiahon sila sa kahirapan. Pero alam kong sa simpleng pagkikwento ko para sa kanila tungkol sa ating Panginoong Hesus at pagbibigay ng kaunting pagkain, sa puso't isip ko parang isang napakalaking tulong na din naman. Isa naman sa ikinalungkot ko na parte ay kaunti na nga lang ang aking mga napagkwentuhan ay dadalawa lang ata ang tunay na nakikinig sa akin. Kaya naman ako mismo, kahit alam kong wala namang masama at tama lang naman ang ginagawa ko, ay para bang sa aking sarili ay napapahiya ako. Isa din sa aking kinakainisan ang aking sarili sapagkat kitang-kita kung paano ako makitungo sa mga bata. Nasa isip ko rin habang nagkikwento ko sa kanila, sa totoo lang, ay kabilang ako sa mga hipokritong klaseng tao. Dahil ngayon ko lang naman ito ginawa, dahil kailangan para sa aking requirements. Nalulungkot na may halong inis talaga ang aking nararamdaman. Kung matagal ko na sana ginawa ito sa mga mahihirap na bata, hindi sana din na pumasok sa isip ko na isa ako sa mga hipokritong tao. Isa pa, sa aking pag-interview naman sa pinili kong bata, pinili ko siya dahil alam kong mabait siya at talagang makikinig sa mga tanong ko at tama nga. Dahil noong nagkwento ako sa mga bata, isa siya sa mga totoong nakikinig sa akin. Habang kinakausap ko siya, nakaramdam na rin ako sa wakas ng tuwa. Kahit papano, dahil maayos naman siya kausap at naiintindihan ko naman kung sa mga ibang tanong ko sa kanya ay mali ang may sagot niya. Dahil syempre bata pa lang. Doong tinanong ko ang kanyang pangalan at edad, sakto pares po sila ng bunso kong kapatid sa pangalan at edad. Nakakalungkot lang din isipin nang tinanong ko siya kung nasaan at kasama ba niya ang mama niya, ay sinabi niyang nasa Davao dahil hindi niya pala ngayon nakakapiling ang kanyang ina. At tanging ang tatay lang niya ang nag-aalaga sa kanya ngayon. At ito sa lahat naman ng aking kinadismayan. Noong oras na tapos ko na siya interviewin, ay binigyan ko na siya ng pagkain. Ngunit isang driver ng pedicab ay hinihingi agad sa kanyang ang tinapay na binigay ko.
Noong nawala sa aking paningin ang bata at noong pagbalik nito sa akin, ay wala na ang pagkain binigay ko dahil binigay niya na daw sa driver na iyon. Ayos lang naman sa akin yun kung hiningi niya ay isa lang, pero dalawa kasi yun at baliwala na din natanggap yung bata. Naawa lang po ako dun sa bata kahit papano. At sana naman sa susunod na may ganito itong pangyayari sa buhay ko na makasama ang ilang may hirap na bata, ay maramdaman ko sana sa puso ko yung hirap o kahirapan na nararanasan nila sa kanilang buhay.